Masaya tayong dumalo ngayong umaga. Masaya din tayo makasama yung mga kapatid, Bible study at mga bisita sa pagpupulong ng United Parañaque Sukat Congregation. Para pasimulan, pakisuyo kung angkop sa inyong kalagayan. Tayo po tayo. Awit tayo ng papuri sa ating pinakamamahal na Diyos, ang Diyos na Jehovah. Aawitin natin, Awit 37, Buong kaluluwang maglingkod kay Jehovah. Halaw sa Mateo 22:37. Muli, Awit 37. Mahal natin si Jehovah. Kaya minsan iniisip natin, ano kaya yung pwede ko pang ibigay para mapaglingkuran siya? Pakisuyong pakinggan natin si Brother Aldrin Arique mula sa Morning Star Congregation, Quezon City. Ipapahayag niya ang paksa. Gamitin ang lahat ng taglay mo para luwalhatiin ang Diyos. Muli, gamitin ang lahat ng taglay mo para luwalhatiin ang Diyos. Pakisuyo po, Brother Aldrin. Meron po ba kayong kilalang mga sikat na mga tao sa mundo ngayon? Halimbawa, mga atleta, mga politiko, mga singer, kaya mga artista o iba pa. O karamihan ngayon sa mga tao ay pinupuri nila at niluwalhati nila yung mga sikat na mga tao. Halimbawa na lamang dito sa ating bansa, dito sa Pilipinas, ay kilalang kilala si Pacquiao dahil sa kanyang husay sa pagboboxing. At karamihan sa mga bagong mga boksingero ngayon ay gusto siyang tularan at gusto nila na matularan yung kanyang karir sa pagboboxing. At isa pang halimbawa, noong Enero 26, 2020 ay merong isang basketball player, isang sikat na basketball player ang naaksidente at namatay. At maraming tao ang naluksa at ang karamihan pa nga sa kanila ay ginawa siya ng tribute. Kaya mga examples lamang ito na nakikita natin na yung mga tao, pinupuri nila yung kapwa mga tao. Pero alam po ba ninyo na merong isang persona na napakalaki yung kanyang nagawa at dahil sa kanya tayo ay umiral? Ngayon basahin po natin mga kapatid, mga bisita, ang unang teksto dito sa Apokalipsis 4:11.
Apokalipsis 4:11. Sabi dito, O Jehovah na Diyos namin, ikaw ang karapat-dapat sa kaluwalhatian at karangalan at kapangyarihan dahil nilalang mo ang lahat ng bagay at dahil sa kalooban mo ay umiral sila at nalalang. Binanggit sa teksto na ang isa sa pinakadakilang regalong binigay ni Jehovah sa ating buhay. At nag-enjoy tayo kasama yung kanyang mga ibang nilalang, di ba? At kung bubulay-bulayin po natin ang napakalaking universo, ay sigurado na na-appreciate natin ito. At yung mga scientists pa nga, hindi pa nila fully ma-discover kung anong meron sa universo. Kaya makita natin na kakamangha ang kapangyarihan ni Jehovah. Bilyon-bilyon mga galaksiya, at every galaxy, bilyon-bilyon din yung mga between. Kaya ang tanong, meron bang iba na kakagawa nito? Siyak po na wala, hindi ba? Kaya nararapat lamang na luwalhatiin natin si Jehovah at sa Kanya lamang ang lahat ng ating mga papuri. At meron din mga ibang nilalang na nagbigay ng papuri kay Jehovah at nagluhati sa Kanya. At ebidensya sila na si Jehovah lamang ang dapat naluhatiin. At kaayon yan sa Apokalipsis 7, 11 at 12. At pinabanggit doon na ang mga anghel, matagal na sila makasama ng Diyos doon sa langit. Kaya patunay sila na si Jehovah lamang ang dapat natin na luwalhatiin. Pero gaya na ang tinalakay natin kanina ay maraming tao nang pupuri sa ibang tao. Ang iba naman, pinupuri nila yung kanyang mga sarili. At katuparan iyan sa hula dito sa Colosas 4:4. Binubulag ni Satanas ang karamihan ng mga tao. Kaya minsan bilang mga Kristiyano, tayo po ay naiimpluwensyahan. Kaya minsan nahihirapan din tayo sa pagluwalhati sa Diyos na Jehovah. Pero ang tanong, pwede kayang pagsabayin na paglingkuran ang dalawa? Paglingkuran natin si Jehovah at pupuriin natin yung ibang tao? Ang sagot niyan, mabasa natin sa Mateo 6:24. Sabi doon, walang alipin ang maglilingkod sa dalawang Panginoon. Kaya bilang mga lingkod ng Diyos ni Jehovah, syempre gusto natin na siya lamang ating luwalhatiin. Pero ano kaya yung makakatulong sa atin? Meron po ba kayong naisip na isang tao na isang magandang halimbawa kung paano niya niluluhati ang Diyos na Jehovah? Oo, walang iba kundi si Panginoong Jesus. Kaya ngayong umaga po, tatalakayan po natin ang tatlong katangian ni Jesus kung paano niya niluwalhati ang kanyang Ama, ang Diyos na Jehovah. Una, si Jesus ay mapagpakumbaba. Pakita si Jesus ng kapakumbabaan. Oo, sa lahat ng panahon, nung nandito pa si Jesus sa lupa, ay napakita siya palagi ng kapakumbabaan. Pero magtalakay tayo ngayon ng tatlong mga espesipiko, mga senaryo kung paano yan pinakita ni Jesus at paano siya nilulahati sa kanyang Ama na si Jehovah. Ang unang record, mababasa po natin sa Mateo 4, 1 hanggang 10. Ano po yung ulat na yan, mga kapatid? Yan po yung tinukso ni Satanas si Jesus. At naalala niyo po ba kung ilan yung ginamit ni Satanas na tukso kay Jesus? 3. At kita natin dito na mahirap yung kalagayan ni Jesus dito kasi 40 araw siya na nag-ayuno. Kaya pagkakataon yun ni Satanas na tuksohin siya. Pero meron tayong matutuhan na mga lesson kung paano yung mga sagot ni Jesus kay Satanas. Ngayon, i-consider po natin ang ulat na ito. Mateo 4, 1 hanggang 10. Ano nga yung unang tukso ni Satanas kay Jesus? Babasa po natin yan sa verse 3. Sabi doon sa verse 3, sinabihan ni Satanas si Jesus na gawing tinapay ang bato. Basahin po natin ang verse 4 kung ano yung sagot ni Jesus. Mateo 4:4. Sabi dito, pero sumagot siya, si Jesus, nasusulat, ang tao ay mabuhay, hindi lang sa tinapay, kundi sa bawat salitang sinasabi ni Jehovah. Kaya, hindi naging matagumpay si Satanas sa unang tukso niya kay Jesus. Ano yung pangalawang tukso ni Satanas?
Binanggit yan dito sa verse 5 and 6. At sa time na iyon, dinala ni Satanas si Jesus sa tuktok ng templo at sinabihan na si Jesus ay tumalon dahil tutulungan naman daw siya ng mga anghel. Pero ano yung sagot ni Jesus? Basahin po natin ang ulat dito sa verse 7. Mateo 4:7. Sinabi ni Jesus sa kanya, nasusulat din, huwag mong subukin si Jehovah na iyong Diyos. Kaya sa dalawang pagkakataon, hindi naging matagumpay si Satanas. Pangatlo, ano yung ginawa ni Satanas? Verse 8 and 9. Dinala sa napakataas sa bundok si Jesus at sinabihan na sasamba si Jesus kay Satanas kahit isang beses lang. Basahin po natin ano yung sagot ni Jesus dito sa verse 10. Sa verse 10 sabi dito, sinabi ni Jesus sa kanya, lumayas ka Satanas, dahil nasusulat, si Jehovah na iyong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lang ang dapat mong paglingkuran. Kaya sa tatlong tukso ni Satanas kay Jesus, hindi siya naging matagumpay. Kaya umalis na si Satanas. Ano yung ma-observe natin sa mga sagot ni Jesus, mga kapatid? Siguro napansin natin na sa unang phrase sa kanyang mga sagot, lagi niyang sinasabi, dahil nasusulat. Dahil nasusulat. Kaya ibig sabihin nito na laging ginagamit ni Jesus ang kasulatan para makapagdesisyon ng tama. O alam po natin na sakdal si Jesus, pero hindi siya nagtiwala sa kanyang sarili. Kahit ang ama niya ay si Jehovah, pero hindi siya nagtiwala sa kanyang sarili. Ginamit pa rin niya yung salita ni Jehovah para makagawa siya ng tamang desisyon. Kaya kahit nasa mahirap na kalagayan si Jesus, naging matagumpay si Jesus. Kaya ano yung lesson na matutuhan natin dito? Kaya bawat isa po sa atin ay siguro makaka-experience o naka-experience na ng mga mahirap na mga sitwasyon. Tularan natin si Jesus na magtiwala sa Diyos na Jehovah at palaging gamitin po natin ang salita ng Diyos para makagawa tayo ng tama at pinaka-the best na decision. Dako po tayo sa pangalawang senaryo na napakita sa Jesus ng kapagkumbabaan. Nung gumawa siya ng mga milagro, pinagaling niya ang mga may sakit, binuhay ang mga patay, at tinuruan niya ang mga tao sa magandang balita. Ayon po dito sa Juan 7:16, hindi inangkin ni Jesus ang ganong kapangyarihan, ganong kaalaman. Kinikilala niya na galing ito sa kanyang ama. Galing ito kay Jehovah. Kaya ano yung aral na matuhan natin dito? Ang Diyos na Jehovah, meron siyang mga regalo sa atin. Siguro tayo ay may mga potensyal, may mga skills. Mahusay tayo sa ministeryo. Ang iba naman, mahusay maganap ng mga bahagi dito sa stage. Pero, ang lahat ng ito ay hindi dahil sa ating sariling kakayahan. Saan ito galing? Galing ito sa Diyos na Jehovah. Regalo po niya ito sa atin. Kaya, sa lahat ng ating mga nagagawa, mga naaabot natin ng mga pribilehiyo sa kongregasyon, lahat ng mga ito dapat pagpasalamat natin ito sa Diyos na Jehovah. Kaya papakita ito ng kapagkumbabaan. Ano yung ikatlong senaryo na pinakita ni Jesus yung kapagkumbabaan? Ito naman yung mabasa natin sa ulat ng Juan 13:3-5. Ano yung meron sa ulat na doon? Nung hinugasan ni Jesus ang paa ng kanyang mga alagad. At ang gawain na ito, mga kapatid, mga bisita, ay gawain ito sa alipin. Pero, ginawa pa rin ni Jesus ang gawain na ito. Kaya pinapakita lamang dito na naging mapagpakumbaba si Jesus. At magandang lesson po ito dahil sa pagkakataong ito, nagtatalo yung kanyang mga apostol kung sino yung masigit sa kanila. Kaya ano yung aral na matutuhan natin mula dito sa ulat na ito? Kung anumang mga atas na binigay ni Jehovah sa atin dito sa ating congregation ay dapat natin gawin. Kahit sa tingin natin ay mababa, pero lahat po ng ito galing kay Jehovah. At kung ano man yung nagagawa natin dito sa congregation, malaking epekto po yan sa mga kapatid. At malaki po yung nagagawa nito sa kapatiran. Kaya napapakita ito ng kapagkumbabaan. Kaya maganda po na tularan po natin si Jesus, papakita ng kapagkumbabaan.
Ngayon, ano yung ikalawa na pinakita ni Jesus na katangian na nilulahati niya yung kanyang Ama, ang Diyos na Jehovah? Yung pag-ibig sa katuwiran. Pag-ibig sa katuwiran. Ano pong ibig sabihin nito, mga kapatid? Ito yung pagmamahal kung ano yung tama, matuwid at makatarungan. At pinakita po yan ni Jesus nung andito siya sa lupa. Dahil lahat ng mga utos sa kanya, ng kanyang Ama, ay sinusunod niya. At binanggit din dito sa Hebreo 1:9 na gaya ng kanyang Ama, gaya ng Diyos, kinapopuotan ni Jesus ang masasama. Kaya ngayon, na-observe po natin sa sanlibutan na karamihan sa mga tao ay walang pagmamahal kung ano yung tama, kung ano yung matuwid, kung ano yung makatarungan. At base sa ulat sa Roma 1:32, alam naman ng mga tao kung ano yung tama at mali, pero ginagawa pa rin nila at binabalewala pa rin nila kung ano yung kautosan ng Diyos. At nakakalungkot, yan po yung nangyayari sa panahon natin sa ngayon. At yung karamihan pa nga, mas kinikilala nila yung mga gumagawa ng mali kaysa sa mga gumagawa ng mabuti. Pero kumusta tayo bilang mga lingkod ng Diyos na Jehovah? Tinutularan natin si Jesus. Meron din tayong pag-ibig sa kautusan ni Jehovah. At binanggit yan sa Isaiah 64:8. Si Jehovah ang ating magpapalayok. Tayo naman yung luwad. Ibig sabihin ay hinuhubog tayo ni Jehovah upang mas maging mabuting lingkod tayo sa Kanya. Ano kayang epekto niyon sa atin, mga kapatid, kung meron tayong pag-ibig sa katuwiran? Merong isang ilustrasyon, pag-isipan po natin ito. Halimbawa, kayo po ay merong malubhang karamdaman, merong malubhang sakit, at yung napacheck up kayo sa doktor, pinayuhan kayo at binigyan kayo ng reseta. Ngayon, putingin sa reseta, napakamahal na mga gamot na binigay sa inyo, na reseta sa inyo. Kaya ano yung ginawa ninyo? Bumili kayo ng ibang gamot na mura. Sa tingin po ninyo, ano kaya maging epekto kapag hindi nyo sinunod yung reseta ng doktor? Posible, hindi kayo gagalay sa sakit. At mas lulubha pa nga ang inyong karamdaman. Kaya sa katulad na paraan din, ang Diyos ni Jehovah nagbigay sa atin ng reseta. Ano yon? Yung kanyang salita, ang Biblia. At sabi ni Jehovah, kailangan na dapat natin sundin iyon. Kung ano man yung mga prinsipyo, ano man yung mga utos na andun. At kung susundin natin yon, sigurado na makabuti ito sa atin. Pero kung hindi, mapahamak din tayo. Pero hindi lang ito may epekto sa ating mga sarili, may epekto din ito sa kapwa natin, lalo na yung mga hindi lingkod ng Diyos. Kasi nakikita ito sa ating mga paggawi. Sa unang Pedro 2:12, maaari tayong maka-attract pa ng ibang mga tao na maging lingkod ng Diyos na Jehovah. At nakadepende po yan sa ating mga paggawi at ating mga pananalita. Kung pinupuri tayo ni Jehovah, ibig sabihin, niluwalhati tayo. Naluwalhati natin si Jehovah. Ngayon, ano yung ikatlong katangian na pinakita ni Jesus, mga kapatid? Ito yung buong kaluluwang debosyon niya kay Jehovah. Buong kaluluwang debosyon ni Jesus kay Jehovah. At mabasa po natin yan sa Juan 4:34. Ano yung binanggit sa teksto doon? Ginawang pagkain ni Jesus yung paggawa ng kalooban ng kanyang Ama. Kaya ibig sabihin, ginawa niyang priority sa kanyang buhay yung paggawa ng alagad or kalooban ng Diyos na Jehovah. Ngayon, paano to ginawa ni Jesus? Paano niya pinatibay yung kanyang mga alagad noong unang panahon? Basahin po natin ang teksto dito sa Mateo 16:24. Mateo 16:24. Sabi po dito, pagkatapos, sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, kung gusto ng isa na sumunod sa akin, dapat nang itakwil ang kanyang sarili at buhatin ang kanyang pahirapang tulos at patuloy akong sundan. Ano yung binanggit sa teksto, mga kapatid? Ito po yung ibig sabihin ng buong kaluluwang debosyon.
Meron tatlong binanggit si Jesus dito. Una, binanggit sa teksto, itakwil ang ating sarili. So sa ibig sabihin, sa ibang salita, tatanggihan natin ang ating makasarili at di sakdal na mga hilig at tatanggapin natin ang payo at patnubay ng Diyos. Ikalawa na binanggit ni Jesus dito, buhati natin ang ating pahirapang tulos. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Noong panahon ni Jesus, ang pahirapang tulos ay sagisag ng kahihiyan at pagdurusa. Kaya bilang mga Kristiyano, bilang mga lingkod ni Jehovah, ay alam din natin na magdudusa din tayo dahil mga alagad tayo ni Jesus. Kaya kahit tayo ay tuyain, kahit tayo ay dustahin, pero magiging maligaya pa rin tayo kasi alam natin na papalugdan natin ang Diyos na Jehovah. Ano yung ikatlong na binanggit dito ni Jesus? Sabi dito, patuloy akong sundan. So, ibig sabihin, continuous process po ito. Hindi tayo titigil. Yung ating buong kaluluwang debosyon ay patuloy. Kaya, ano pa yung kailangan natin gawin para mapakita pa natin ang debosyon sa Diyos? Basahin natin ang teksto dito sa Juan 15:8. Juan 15:8. Sabi po dito, ang aking Ama ay maluluwalhati kung patuloy kayong mamumunga ng marami at patutunayan ninyong kayo ay mga alagad ko. Ano binanggit dito? Kung tayo ay gagawa ng alagad, kung makikibahagi tayo sa ministeryo, paraan din yan, papakita tayo ng debosyon kay Jehovah. Kaya, merong binanggit na illustration si Jesus dito, mga kapatid. Kung mabasa natin sa ulat ng Mateo 5:14-16, ito ay ilustrasyon ni Jesus sa lampara. Kaya yung lampara ay ginagamit yan dati sa unang siglo para maging ilaw sa tahanan kasi dati wala pang kuryente. At yung lampara ay isa itong yari sa clay na may mitsang sumisipsip ng likido. At saan ito nilalagay? Nilalagay po ito sa patungan ng metal o kaya sa wall para maging maliwanag ang tahanan. Ano kayang epekto kapag itatago ito? Siyempre, hindi rin maliliwanag yung isang tahanan. Kaya ano yung punto ni Jesus dito? Sabi niya na sa ganung paraan, yung ating ministeryo ay dapat din na pasikatin natin gaya ng lampara. Hindi natin ito itatago. Dapat ay ibabahagi natin ito sa lahat ng uri ng tao. Pero hindi lang po sa ministeryo. Kasi binanggit din dito sa verse 16 sa Mateo 5, yung pakikitungo po natin sa kapwa. Oo, nangangaral naman tayo, pero hindi naman tayo gumagawa ng mabuti. O kaya gumagawa tayo ng mabuti, pero hindi tayo nangangaral. Eh sabi ni Jesus dito, kapag nangangaral tayo at gumagawa ng mabuti sa kapwa, ibig sabihin na maaari nating maluwalhati ang Diyos na Jehovah. Kaya, ano yung mga tatlong katangian na pinakita ni Jesus na maluwalhati niya yung kanyang Ama ang Diyos na Jehovah? Una, kapakumbabaan. Pangalawa, pag-ibig sa katwiran. At yung ikatlo, buong kaluluwang debosyon. Sa panahon po natin ngayon, maraming mga kapatid ang nagamit sa kanilang lakas at panahon para maluwalhati si Jehovah. At alam niyo po ba na isa lang yung reason bakit ginawa nila yan? Basahin natin ang ulat dito sa Marcos 12:30. Marcos 12:30. Kung andyan na po kayo, ito yung sabi. At dapat mong ibigin si Jehovah na yung Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Ano yung reason, main reason, bakit ginagawa ng mga kapatid ito? Yung kanilang pag-ibig sa Diyos na Jehovah. At merong magandang experience na binanggit dito. Ito yung experience ni Brother Kevin na taga-Africa. Sabi niya, nung bata pa lang siya, pangarap na niyang maglingkod kay Jehovah ng buong panahon. At nung nakapag-pioneer siya ng 19, nagtrabaho siya para masuportahan yung kanyang pag-ARP. Ano yung trabaho niya? Ano yung part-time niya?
Natrabaho siya sa isang brother na kontratista. Kaya natuto siya mag-install ng bubong, bintana, at pinto. Kaya nung naglaon, 2 taon siya na voluntaryo sa isang relief team. Itanayo nila yung mga Kingdom Hall ng mga kapatid na sinalanta ng bagyo. At nung nabalitaan niya na malaki yung pangailangan sa construction sa South Africa, nag-apply agad siya at na-invite siya. Kaya sabi niya, doon daw sa Africa, palipat-lipat sila ng project. Tapos every weekend, kasama yung mga kapatid, nangangaral sila. Kaya sabi niya dito, nag-enjoy siya ng mga aral linggo-linggo at sama-sama sila sa mga kapatid. Kaya hindi niya akalain na ganun kasaya yung kalalabasan ng kanyang mga plano. Kaya gaya ni Brother Kevin ay pinakita niya yung pag-ibig sa Diyos na Yehova at hindi siya nagsisi sa kanyang mga ginawa kahit teenager pa lang siya. Kaya, kumusta naman tayo mga kapatid? Sa kongregasyon po ninyo, kinokomendahan po ang ilan po sa inyo dahil ginagamit po ninyo ang inyong lakas, panahon, talento, edukasyon para malawalhati si Yehova. At kahit mga konting mga bagay, na-appreciate yan ng Diyos. Siguro naalala po ninyo ang ulat sa Lucas 21:1-4. Ito po yung tungkol sa babaeng byuda na naghulog ng 2 barya. Nakita yon ni Jesus at kahit 2 barya lang kanyang hinulog, na-appreciate niya yon dahil yan na yung pinakahuling pera niya. Kaya nakita natin dito na hindi mahalaga kay Yehova yung dami ng naibigay natin sa Kanya. Ano yung mahalaga sa Kanya? Mahalaga sa Kanya kung paano natin ito gagamitin, kung ano yung motibo natin sa paglilingkod natin sa Kanya. At ang pinakamabuti yung ibibigay natin sa Kanya. Kaya alam din ni Yehova na tayo alabok. Meron tayong mga limitasyon. Kaya kumusta kung ikaw ay nag-Bible study pa, nag-aaral ka pa ng Biblia? Yung maganda pong una nyong gawin ay pabautismo. Yan po yung una yung tunguhin kasi yan po yung simula ninyo na malulahati ninyo si Yehova. Ngayon, kung ikaw ay bagong bautisado, ano kaya mga espiritual na mga tunguhin ang pwede mong gawin? Una, pwedeng mag-pioneer. Ikalawa, pwede po kayong mangaral sa ibang wika. Ikatlo, pwede rin po kayo na pumasok sa mga Socratic School, kagaya ng PSS, kaya SKE. Kapat, gaya na binanggit natin kanina, si Brother Kevin, maglingkod sa construction. Kalima, paglilingkod sa Bethel. At ika-6, yung paglilingkod sa gawain pang sirkito. Kaya ilang tunguhin lamang iyan na pwede nyo pong gawin. Kayo pong mga bagong mga bautisado. Oo, marami mga opportunity para palawak pa natin ang ating paglilingkod kay Jehovah. At opportunity po ito para tayo ay maging mas mature spiritually. Kaya kung kayo po ay available at flexible, gawin po ninyo ito, tunguhin, para malawalhati ninyo si Yehova. Kaya sa inyo po congregation, kinokomendahan kasi mahuhusay ninyong tinutularan yung mga ibang kamatid. Kaya, ano yung mga papapala ang matatanggap po natin kapag gagawin po natin ito? Una, binanggit sa awit 145:3. Binanggit doon na madarama natin ang tunay na kasiyahan dahil si Yehova lang ang narapat na purihan. Ikalawa, binanggit sa ulat sa Santiago 4:8. Magiging malapit tayo sa Diyos na Yehova. Meron tayong close na relationship sa Kanya. At kung mananalangin tayo, mararamdaman natin na meron tayong malapit na ugnayan sa Kanya. Ikatlo, ito po yung babasahin natin, huling teksto. Awit 86:12. Awit 86:12. Kung nariyan na po kayo, ito po yung sabi. Pinupuri kita, O Jehovah, na aking Diyos ng buong puso ko, at luluwalhatiin ko ang pangalan mo magpakailanman.
Kaya na-observe po ninyo ano yung huling binanggit sa teksto. Sabi dito, magpakailanman kung luwalhatiin natin ang Diyos. Kaya ibig sabihin nito na pwede po tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan kapag maluwalhati natin si Jehovah sa ngayon. At doon po sa magandang pangako sa hinaharap ay meron tayong pagkakataon na purihin natin si Jehovah magpakailanman. Kaya ano yung gagawin po natin upang maluwalhati natin ang Diyos na Jehovah? Tularan po natin si Panginoong Hesus. Pinakita niya yung tatlong katangian: kapakumbabaan, pag-ibig sa katwiran, at merong eksklusibong debosyon kay Jehovah. At ang huli, magplano po tayo ng mga espiritual na panang mga tunguhin para mapalawak pa natin yung paglilingkod kay Jehovah. Kung gagawin po natin yan, mga kapatid, magiging masaya si Jehovah sa atin dahil siya lang po ang dapat natin na purihan at siya lang ang dapat natin na maluwalhati. Magandang umaga po sa lahat. Maraming salamat, Brother Aldrien, sa malinaw na pahayag. Naudyukan kaming ibigay kay Jehovah ang lahat ng taglay namin. Salamat sa mga bisita at mga Bible study na ka-attend kayong umaga. Next week, invited ulit kayo para makapakinig ng isang pahayag na galing sa Biblia. Dumating na tayo sa oras para talakayin yung Ang Bantayan. Pangungunahan to ni Brother E.C. Paharilyaga at yung mga para po babasahin ni Brother Ezel Magpili. Magandang umaga muli sa inyong lahat at kayo ay malugod na tinatanggap sa ating pag-aaral ng Magasing Ang Bantayan. Ngayon ay pasimulan natin ito sa pag-awit. Kung kayo ay nasa kalagayan, maaari kayong tumayo. Sama-sama nating awitin ang song number 82, ang pamagat, Pasikatin ang inyong liwanag hango sa Mateo Kabanatang 5, talatang 16. Tatalakayin natin sa umagang ito ang unang araling artikulo sa ating February 2026 na aralin artikulo ng Bantayan. Ang pamagat, tulungan ng mga di sumasampalatayang kapamilya. Sila yung mga tao na malapit sa puso natin. Minsan, kasama natin sa bahay. Minsan, malapit doon sa ating compound. O kaya madalas natin silang nakikita.
Kaya importante yung matututunan natin sa araw na ito. Ang sabi, kung paano mapapanatili ang magandang kaugnayan sa mga pamilya nating di sumasampalataya at kung paano nating matutulungan silang mahalin din si Jehovah kung posible. Pansinin ninyo, gagamitin natin ang mga araling artikulong ito para magkaroon ng balanseng pananaw kung paano natin makikita yung ating pribilehyo na mangaral sa kanila ng nagiging balanse rin sa pagrespeto sa kanilang nararamdaman. Ang ating susing teksto ay nagmula sa Galatia 6:1, huwag tayong tumigil sa paggawa ng mabuti. Yun yung gawaing pangangaral. Matatalakay pa nating higit kung ano ang ibig sabihin nun sa ating aralin na artikulo sa umagang ito. Pasimulan natin ang pagbasa sa para po 1 at 2 at hilingan natin si Brother Magpili na tulungan tayo. Pakisuyo. Sinabi ni Jesus sa isang lalaking gustong maging tagasunod niya, umuwi ka sa pamilya mo at mga kamag-anak at ibalita mo sa kanila ang lahat ng ginawa ni Jehovah para sa iyo. May kita sa sinabi ni Jesus na normal sa atin na kapag may magandang bagay tayong nalaman, gusto natin sabihin na yun sa mga mahal natin sa buhay. Ano ang naramdaman mo nung una mong malaman ang katotohanan? Siguradong napakasaya mo at gustong-gusto mong sabihin na yon sa mga kapamilya mo. Pero baka hindi sila natawa sa desisyon mong makipag-aral sa mga saksi ni Jehovah. O kaya, baka nang magpatotoo ka na sa kanila, hindi nila nagustuhan ang paraan ng pagsasabi mo sa kanila. Ano ang pwede mong gawin para mapanatili o maibalik ang magandang kaugnayan mo sa kanila nang hindi kinokompromiso ang mga pamantayan sa Biblia? Sa tanong sa para po 1 at 2, ano ang ilang posibleng dahilan kung bakit naging di maganda ang kaugnayan natin sa mga kapamilya nating di saksi? Okay, El, pakisuyo. Kung nag-aralan mo ang Biblia na adult na kayo at hindi na buntis ng mag-Jehovah's Witness, ang mga loved ones mo, halimbawa ang mga nanay at tatay mo, ang mga kuya at ate mo, hindi malungkot o magalit sila kasi hindi na nagsasamba ka sa religion nila at like hindi ka nagsasali sa mga holidays nila gaya ng Christmas, Valentine's, New Year. Tingin nila betray mo sila. Okay. No, yung buntis sinabi, hindi na ipanganak, masaksi. Na-explain ko na. Nagkaintindihan kami nun. Meron pa kayong puntong additional, Sister Calso? Yan, yung mga hindi nag-start na saksi. Normal sa atin lahat na may kaalaman sa hinaharap. Gusto nating ang pamilya nating una. May bahagi ang lahat ng ginawa sa atin ng Diyos na Jehovah. Kahit hindi man sila natutuwa, malaman, kahit napasaya natin, gusto nating malaman, tanggapin man yun o hindi. Ang mahalaga sa atin, ang pag-asa sa hinaharap. Kasi basta hindi natin maikukompromiso ang ating kaugnayan sa Diyos na Jehovah. Maraming salamat. Sister Umali. Nung nalaman natin yung katotohanan nung simula, syempre gusto natin na i-share yung mga katotohanan sa ating pamilya na mga hindi saksi. Pero ang tanong, maganda ba yung naging paraan natin ng pagsasabi sa kanila? Kung hindi maganda, baka nagalit sila. Ayun, dahilan para lumayo, no? Kaya tignan natin ngayon sa susunod kung ano tatalakayin natin para po tres. Sa artikulong ito, matututuhan natin kung paano tayo mapapakilos ng awa para tulungan ng mga di sumasampalataya nating kapamilya kahit na hindi sila nakikinig sa atin. Kung ano ang pwede natin gawin kapag may sinabi o ginawa silang di maganda sa atin,
kung paano makakatulong sa kanila kung magiging matiisin tayo at aasang maglilingkod din sila kay Jehovah, at kung paano natin may papakitang mahal natin sila. Maraming salamat. Sa para po 3, ano ang tatalakayin sa artikulong ito? Magbigay ng isang punto. Pakisuyo, Brother Aragon. Gab. Kung paano tayo magpapakilos ng awa, sa artikulong ito, matutuhan natin kung paano tayo mapapakilos ng awa para tulungan ang mga di sumasampalataya nating kapamilya kahit na hindi sila nakikinig sa atin. Maraming salamat. Doon sa likod, si Brother PJ. Atamosa. Ay, sorry. Biray. Number 2, kung ano ang pwede nating gawin kapag may sinabi o ginawa silang di maganda sa atin. Maraming salamat. Pangatlo. Okay, kay Shirley. Sheila. Kung paano makakatulong sa kanila kung magiging matiisin tayo at aasang maglilingkod din sila kay Jehovah. Maraming salamat. Huli. Kay Riden, Brother Miranda. Ika-4 po, kung paano natin may papakitang mahal natin sila. Maraming salamat. Sa pagkakataong ito, ano yung term na di sumasampalataya para sa kapakanan ng lahat sa konteksto na ating pag-aaralan? Sister Masangkay. Pwede rin pong tumukoy ito sa asawa na hindi kilala si Jehovah. Maraming salamat. Pag binanggit yung di sumasampalataya, hindi ba naniniwala sa Diyos to? Ano ba to? Ateista ba to? Ganun lang ba yung ibig sabihin nito? Sister Calso, Sherin? Hindi nga po ito limited doon sa isang taong walang relihiyon o hindi naniniwala sa Diyos. Ang ibig po sabihin nito, ang term na ito ay tumutukoy doon sa mga taong hindi sumasamba kay Jehovah in general. Okay, hindi sumasamba kay Jehovah in general. Na, sa pagkakataong ito, kapamilya natin, kamag-anak, relatives. Ngayon, paano natin sila matutulungan? Yung unang subtopic, magpakita ng awa at tulungan sila. Para po 4 tayo. Hindi sinukuha ni Jesus sa mga taong hindi nakikinig sa mensahe niya. Ikinumpara niya ang sarili niya sa isang tagapag-alaga ng ubasan na ginawa ang lahat para mapabunga ang isang puno ng igos na hindi namumunga. Nang sabihin ni Jesus ang ilustrasyong iyan, mahigit 3 taon na siyang nangangaral sa mga Hudyo. Bakit patuloy pa rin niyang ginagawa iyan kahit hindi sila nakikinig sa kanya? Nakaramdam kasi si Jesus ng awa sa mga tao. At dahil dyan, naging matiisin siya sa kanila. Sa 4, ano ang ginawa ni Jesus kahit hindi nakinig ang mga tao sa Kanya? Brother Bart Chares. Ang ginawa po ni Jesus kahit hindi nakinig ang mga tao sa Kanya, hindi pa rin siya sumuko at talagang pinagtiisan niya sila dahil sa awa. Kaya matutularan ko po si Jesus kapag nagsishare ko. Halimbawa po sa lola ko, minsan hindi siya nakikinig sa mga sinasabi ko about sa Biblia sa ngayon, kaya patuloy ko pa rin siya pagmamalasakitan. At patuloy ko rin gagawin ang part ko para matularan ko si Jesus sa pagtsatsaga sa mga tao. Mahusay na pagkakapit yun. May nakita pa kayong punto, Sister Quinones? Kaganda nga po ng ilustrasyon na kung saan, kung hindi ito namunga, yung puno na yun for 3 years, sabi nga pwedeng lagyan ng pataba sa palibot or gumawa ng ibang option na pwedeng magpabunga sa kanya. Kaya gawin natin, ibig sabihin gawin lang, wag sumuko, maging matiisin, gumawa ng best na alagaan yung ating mga Bible study. Maraming salamat. Ulitin natin, ano yung dahilan kung bakit ginawa ito ni Jesus? Dahil ba sa obligasyon? Trabaho ko to kasi sinugo ako dito sa lupa eh. Brother Belmonte. Kung paano po naging maawain si Jesus, matiisin at mapagmahal po sa mga Hudyo kahit na hindi po sila naniniwala sa Kanya, habang umaasa po siya na balang araw, darating po yung manahon na magiging lingkod din sila ni Jehovah. Yan, tingnan natin yung dahilan na yon sa susunod para po 5. Naawa si Jesus sa mga Hudyo dahil hindi sila natulungan ng mga leader ng relihiyon na magkaroon ng tunay na pananampalataya sa Diyos. Nakita niya na para silang mga tupa na walang pastol. Noong malapit na mamatay si Jesus, iniyakan pa nga niya ang Jerusalem.
Alam kasi niyang mamatay ang karamihan sa mga taga roon dahil wala silang pananampalataya. Gaya ni Jesus, kung pag-iisipan natin kung bakit kailangan ng mga kapamilya natin ng mabuting balita, mapapakilos tayo nitong tulungan sila. Bakit naawa si Jesus sa mga Hudyo? Okay, Shane, pakisuyo. Nawawa siya sa mga tao sa Mark 6:34. Nakita niya na para silang tupa at na walang pastol. Kay gustong gusto niya sila tulungan po. Maraming salamat. Paano nyo ilalarawan yung tupang walang pastol? Siyempre, hindi naman natin to culture, no? Unless sa probinsya ka lumaki. Sister Iganya. Nilarawan sila ni Jesus na parang mga sugatan at napabayaan tulad nga ng mga tupang walang pastol dahil hindi sila tinuruan ng mga leader ng relihiyon na sa diwa, gutom sila at uhaw sa katotohanan at wala silang tunay na pag-asa sa hinaharap dahil wala silang pananampalataya. Kaya ganun din po sa mga kapwa at kapamilya natin, kung tutularan natin yung pangmalas ni Jesus, maaawa din tayo sa kanila at gagawin natin yung lahat para ipangaral sa kanila yung katotohanan at pag-asa. Maraming salamat. Yung tupa, fragile talaga sila. Ang hirap nilang, medyo mahirap silang alagain talaga sila. Pag hindi mo sila, pag naulan na umuulan lang sa labas, hindi yan basta sisilong, magkakasakit lang yan. So, kailangan talaga ng tulong. Kung mapapansin niyo, mabilis silang magkasakit. Kaya, ganda yung sagot ng mga kapatid. Talagang kailangan ng isa na tutulong. At doon, pumasok si Jesus. May nakita pa kayong punto dito, mga kapatid, na nagpakita na dapat nating tularan yung pangmalas ni Jesus? Sister Quiñones? Nakita natin kung bakit nangangaral si Jesus kasi buhay ang nakataya nga, na kung saan ay yung value o yung halaga, anuman effort ibigay natin, magbunga man ito o hindi, para sa Kanya, ginawa niya yung best dahil para iparamdam sa Kanyang inaaralan o tinuturuan na sila, nasa kanila talaga yung benefit nito. Maraming salamat. Para po sa tayo. Galatia 6:9. Kaya huwag tayong tumigil sa paggawa ng mabuti, dahil mag-aani tayo sa takdang panahon kung hindi tayo titigil. Sa para po, kahit hindi interesado sa katotohanan sa ngayon ng mga kapamilya natin, dapat tayong maging matiisin sa kanila at huwag tumigil sa paggawa ng mabuti. Alam natin kailangan ng panahon para mabago ng isang tao ang mga pinaniniwalaan niya at magkaroon ng pananampalataya kay Jehovah. Baka noon, isa ka rin sa mga taong nabubuhay ng walang pag-asa at walang Diyos. Pero siguradong may tumulong sa iyo para malaman mo ang katotohanan. Hindi ba napapakilos ka rin yan na tulungan ng mga kapamilya mo na makilala si Jehovah? Sa 6, bakit dapat tayong maging matiisin sa mga di sumasampalataya nating kapamilya? Dito tayo sa ating Bible study. Nakalimutan ko na naman yung pangalan. Alden. Tama. Kasi alam natin kailangan ng panahon para mabago ang isang tao at magkaroon ng pananampalataya kay Jehovah. Maraming salamat, Alden. Brother Erwin. Francisco. Naalala ko tuloy nung binabalik-balikan pa ako ng tita ko, galing pa siyang Caloocan. Pupunta siyang Parañaque para ma-sharean ako ng patungkol sa Biblia at makamusta ako. Sa totoo sila, wala talagang interes mag-aaral ng Biblia noon. At napagtanto ko, bakit patuloy na bumabalik si tita kahit na tinataguan ko siya? Naisip ko, baka gano'n na lang din talaga kahalaga yung sineshare niya. Kaya sinubukan ko makipag-aral. Tapos kalaunan, naging saksi ako ni Jehovah. Pero ano yung punto? Yung punto po dito ba, minsan feeling natin na parang wala naman nangyayari, parang wala namang resulta. Pero kung magpo-focus po kasi tayo minsan sa resulta, baka ma-disappoint lang tayo o madismaya tayo. Pero kung magpo-focus po tayo na patuloy na gumawa ng kabutihan, tiyak na magbubunga at magbubunga po ito. Maraming salamat dun sa personal na bagay na yun. Sister Atamosa, doon sa likod. Atamosa, sa likod. Queenie. Isipin din natin na tulad din tayo nila noon, gaya ng binanggit sa Efeso 2:12, na walang buhay at walang Diyos. Kaya ang laking pasalamat ko din sa mga nag-study sa akin noong bata pa ako, hanggang sa nabautismuhan na ako. Naging matiisin sila sa akin at hindi ako sinukuan kahit matagal na panahon ang lumipas bago ako mabautismuhan. Kaya ito din yung magpapakilos sa akin na tulungan ng aking kapamilya na makilala si Jehovah. Ilalagay ko yung sarili ko sa kanila upang maging matiisin ako at hindi sila sukuan. Maraming salamat. Sister Ciares, Lara.
Sige. Natutunan ko din po na kung yung mga Bible study na natagpuan natin sa territory, pinagtsatsagaan natin sila dahil gusto natin maging part din sila ng family ni Jehovah. Kaya what more po doon sa mga relatives natin, Kaya mas gusto ko pang lalong pagtiisan at ipurso sila nang sa ganon maging lingkod din po sila ni Jehovah. Maraming salamat. Sister Vasquez, Lilia. Magaganda mga punto, mga kapatid. Hindi naman lahat tayo ay anak ng saksi ni Jehovah. So, mostly lahat tayo natagpuan. So, ibig sabihin, kung natagpuan ka nun, meron ka ng sariling religion. So, kung meron ka ng sariling religion, kailangan mo talaga ng mahabang panahon, pag-aralan yung sinasabi ng mga saksi ni Jehovah para malaman mo kung totoo yun o hindi. Kaya nangangahulugan nito, hindi basta-basta yung paniniwala at pananampalataya. Kailangan talaga ito ng mahabang panahon. Maraming salamat. Sister Vasquez, Josie. Sa aking karanasan din po, yung aking asawang hindi sumasampalataya. Dati, isang opposer siya, pero nagpapasalamat ako, hindi ko rin po siya sinukuan. Sa tulong ni Jehovah, siya po ay katabi ko ngayon at sumasampalataya na kay Jehovah. Elder na ngayon. Yan. Sister Barce. Dito po sa harap, Sister Barce. Tulad po ni Jesus noon na awang-awa siya sa mga tao na walang mga alam. Iniyakan pa nga niya ito dahil sa mga walang pananampalataya. Tayo pa kaya na mas mahal din natin ang mga kapamilya natin. Kaya kahit anong mangyari, kontra man sila sa atin, kung anong mga ginagawa sa atin, magpakita pa rin tayo ng kabutihan para makinig sila sa atin, bandang huli, makilala nila si Jehovah. Yan. Malapit talaga sa puso natin itong issue na to. No? Doon tayo sa ating kasama, Bisita. Pakisuy po. Pamilyar tayo doon sa kasabihan na pag may itinanim, may aanihin. So kung tayo ay magsasaka, alam natin yung pagsisikap at paggawa ng isang magsasaka. Di ba? Andiyan yung tiyaga. Ihahanda niya ang lupa, aararuhin, lilinangin, patutubigan. So maraming time na ang iginugugol. So yung example na yon bilang Kristiyano, gagawin natin alang-alang sa ating kapamilya na di ka pananampalataya para maisama natin para maligtas din sila. Ngayon, minsan hindi talaga, wala ka talagang maaani kahit anong gawin natin. Sa Zoom tayo, parang sumasagot, Brother May Julio? Sa Zoom? Tama yun. Gusto kong bigyan pansin yung salitang tumulong. Kasi lahat tayo tinulungan. Bago tayo naging saksi, may tumulong sa atin. So ngayon, saksi na tayo, yung word na tumulong, tayo naman mag-a-apply yan sa iba. Kaya gusto natin, tulungan din yung iba, lalo-lalo na yung mga kapamilya natin. Kasi doon lang tayo makapagbabayad utang na loob sa kanila kung tutulungan din natin silang maging isang saksi ni Jehovah. Maraming salamat. Ngayon, pero minsan, sa kagustuhan nating tumulong, may nasasabing masama, hindi maganda yung reaction ng mga kapatid natin o ng mga kamag-anak natin, mas masakit kaysa pagsarhan ka ng pinto sa larangan, di ba? Pansinin natin yung susunod na subtopic, huwag mag-focus sa mga sinasabi at ginagawa nilang di maganda sa 7. Malamang na nabalitaan ng mga kapatid ni Jesus na gumawa siya ng mga himala sa Galilea. Pero noong una, hindi sila nanampalataya sa kanya. Hindi sinabi ng Biblia kung bakit. Pero may mababasa tayo na dalawang posibleng dahilan kung bakit hindi naging alagad ni Jesus ang ilang Hudyo. May ilan na natakot dahil baka itakwil sila ng mga kababayan nila. Kilala naman ng iba si Jesus mula noong bata pa siya, kaya hindi nila maisip na siya ang anak ng Diyos. Baka yan din ang mga dahilan kung bakit hindi agad nanampalataya kay Jesus sa mga kapatid niya. Posible kayang ganyan din ng mga kapamilya natin? Sa 7, bakit posibleng hindi nananampalataya kay Jesus ang mga kapatid niya noong una? Sister Maglangit. Maaring hindi naniwala agad yung mga half-brothers ni Jesus dahil nga po kilala nila si Jesus simula pa nung pagkabata kaya nahirapan silang tanggapin na siya talaga yung kinatawan ng Diyos. So possible na may takot din sila dun sa sasabihin ng iba or rejection ng iba. Kaya yung application po sa atin dito, ganyan din minsan yung mga relatives natin na dahil matagal natin silang kasama or kilala, naisip din nila yung mga opinion ng iba or nahirapan din silang maniwala.
So kailangan po natin talagang maging patient, understanding, na wag agad mag-give up doon sa pagtulong sa kanila. Maraming salamat. Maganda yung binanggit. No? Iba yung pagkakakilala sa kanila noong kapamilya nila versus sa kung sino na sila ngayon. Bakit malaking epekto nun sa maniniwala ba ako o hindi sa sinasabi nitong ano na to, parang sinaniban lang o kaya bigla na lang na brainwash ng mga saksi ni Jehovah. Ganun. Brother Nolan Vasquez. Totoo yun kasi malaki talagang epekto sa mga halimbawa, kababayan mo o kababata mo roon na pag umuwi ka, ibang-iba ka na. Kaya doon nakikita ng mga kababayan mo, kababata mo na talagang tinuruan ka talaga ni Jehovah. Kaya marahil ang ibang mga kababata mo magtanong sa iyo kung ano yung nagpabago sa iyo, kung ano yung nabasa mo galing sa Biblia. Kaya doon tumutukoy talaga gusto nila na matuto rin tungkol sa iyo. Oo, kilala ka, ikaw yung pinakasakit ng ulo dito sa komunidad natin, tapos bigla ka mangangaral ng Biblia, hirap tanggapin. Sister Quiñones, doon sa likod. Binanggit sa Juan 9:18-22, yung trato, hindi talaga madali. Pag naging Jehovah's Witness ka, nako, hindi talaga madali. Dahil naiiba, hindi mo na magagawa yung dati mong ginagawa. Mami-misinterpret ka talaga at negative ang effect nun. Kaya yung bagay na posibleng kahit si Jesus Christ pa yung nangangaral sa kanila, tapos hindi sila nakinig, hindi sila naging lingkod ni Jehovah, ay hindi naman, ang punto doon, hindi pa rin sila hinintuan ni Jesus Christ na turuan. Maraming salamat. Sa Zoom tayo, Brother Mejulio. So sa Marcos 6:4, binanggit doon na walang propeta sa sarili niyang lupain. Ganyan naranasan ni Jesus yan eh. Ganyan din naranasan natin pagdating sa pamilya. Pero maganda kay Jesus, hindi siya sumuko. Kahit na yung pamilya niya, nung una, hindi nanampalataya, pero nung bandang huli, nataya rin sila. Kaya kailangan talaga yung pagtitiis, tiisin natin, maaaring baka sa mga bago mag-Armageddon, baka sila ay maging saksi. Maraming salamat. Para po 8 tayo. Isipin kung bakit may nasabi o nagawa silang di maganda sa atin. Baka kasama ang mga kapatid ni Jesus sa mga kamag-anak niyang nagsabi na nababaliw na siya. Bakit kaya nila nasabi yan? Ipinapakita sa ulat na sa dami ng mga lumalapit kay Jesus, wala na siyang panahon para kumain. Naisip kaya ng mga kamag-anak niya na nagiging panatiko na siya? Posible. Baka iniisip din ng mga kapamilya natin na sobra-sobra nating sineseryoso ang relihiyon natin. Kung ganyan ang tingin nila, ipakita natin sa kanila na makatuwiran at balanse tayo. Sa 8, kung minsan, bakit may nasasabi o nagagawang di maganda sa atin ng mga kapamilya natin? Sister MJ Abellanosa. Minsan kasi yung mga kapamilya natin, inisip nila na banal na tayo, sobrang seryoso tayo sa relihiyon natin. Pero mas magandang ipakita sa kanila at i-explain sa kanila, balanse din tayo at makatuwiran. Maraming salamat. Bakit nila naiisip na napakaseryoso natin? Dahil ba hindi na kayong umingiti? Ganun ba? Sister Abrad, doon tayo sa Bible study natin, katabi ni Mumay. Sa karanasan ko nga po, madalas na iniisip nilang baliw ako. Dahil nga, ibang-iba po yung kinagisnan ko noon sa ngayon. Dahil bakit nga daw po ako nag-aaral o nagbabasa ng Biblia, samantalang nung Katoliko pa lang po kami, ay lumulod ka lang at magdasal, okay na. Yan. Hindi ka nag-iisa. At least 2 kayo ni Jesus. No. Dito tayo sa Brother Aldrin, yung ating speaker. Naalala ko po dati nung nasa probinsya pa ako ay meron kaming mga teritoryo na malalayo sa bundok. Kaya minsan nag-whole day kami doon. Tapos minsan 1 linggo. Pero pag uwi ko, minsan mga kaibigan ko sabihin na sa akin na masyado mo na sinaseryoso mong pangaral mo. Pag ministeryo mo, parang hindi ka na kumakain. Parang masyado ka ng panatiko sa religion mo. Kaya yan yung tingin nila sa pangaral natin minsan. Kasi minsan din nagsiseldam tayo, sinasabihan tayo na parang wala na kayong time sa paglilibang, wala na kayong time sa pagtatrabaho, puro na lang kayo lakad, puro na kayo bahay-bahay. Kaya yung tingin nila sa atin, kaya
hindi naman natin sila masisi kaya dahil hindi naman nila alam yung katotohanan na sa Biblia. Maraming salamat. Brother Tolisora. Personal na karanasan talaga. Marahil maraming mga okasyon kang pinupuntahan noon kasama ang mga pamilya mo na tinalikuran mo na dahil sa simulain sa Biblia. Kaya iniisip nila na naging masyadong seryoso o kaya panatiko ka dun sa mga pamantayan ng Biblia. So isa yun sa mga bagay kung bakit mahirap para dun sa mga di sumasampalatayang kamag-anak na tanggapin yung pananampalataya mo. Brother Calso, Ian, doon sa likod. Yung sa kanila kasi normal yun eh. Yung ginagawa nila normal. Kumbaga, ito yung kinasanayan nila. Kaya kapag ang isa, halimbawa kamag-anak natin, tapos tayo nagbahay-bahay, hindi nila ginagawa yun, tapos ginagawa natin. Kaya ibang-iba na. Tapos uunahin pa yung pagbabaybay kaysa sa kung ano pang bagay. Hindi nila makuha yun. Kaya ipakita natin sa kanila na balanse rin tayo. Ipakita natin na normal tayo na kumakain din, nagsasaya, pero hindi nila kasi maiintindihan na inuuna kasi talaga natin si Jehovah bago yung kung ano pa yung ibang bagay. Ayan, maaaring sa pagsiset lang ng schedule, gaya ng binanggit, inuuna natin yung pulong, ay hindi kami pwede niyan kasi may pulong kami. Ay hindi kami pwede niyan kasi schedule ko ng paglabas sa larangan yan. Para sa kanila, pwede ka naman sa ibang araw na lang or ganyan. Yun yung medyo conflict na nangyayari. Tingnan natin kung ano yung dapat nating maging pangmalas sa kanila o pwede nating gawin sa 9. Laging maging mabait at makatwiran. Pwedeng mabago ang tingin sa atin ng mga kapamilya natin kapag mabait tayong nakikitungo sa kanila. Halimbawa, baka nalulungkot o naiinis ang di saksing asawa ng isang sister kapag umaalis ito para dumalo o lumabas sa larangan. Pero dahil ayaw ng sister na maramdaman niya ng asawa niya, i-adjust niya ang schedule niya para magkaroon siya ng mas maraming panahon kasama ito. Baka pwedeng kapag busy ang asawa niya o wala ito sa bahay, saka siya makangaral. Nagiging makatuwiran at handang mag-adjust ang sister kapag ginawa niya iyan. At baka makatulong iyan para magbagong opinyon ng asawa niya sa mga saksi. Basahin natin 1 Pedro, Kabanatang 3, talatang 1 at 2. Brother Dickman? Pwedeng magbago ang tingin at sa atin ng mga kapamilya natin kapag bait tayong nakikitungo sa kanila. Maraming salamat. Yun yung sagot, no? Basahin natin yung 1 Pedro 3, 1 at 2. Doon tayo sa anak ni Sister Flores. Sa katulad na paraan, kayong mga asawang babae, magpasakop kayo sa inyong asawang lalaki para kung siya ay hindi masunurin sa salita, makumbinsi siyang nang walang salita dahil sa paggawi ng asawa niya. Dahil nakikita niya ang inyong malinis na paggawi at matinding paggalang po. Maraming salamat. Palawakin pa natin yung sagot ng konti ni Brother Dickman kanina. Paano tayo makikitungo sa kanila ng mabuti? Sister Malaluan. Sa karanasan ko po kasi, asawa ko hindi saksi. So, kailangan magpakita ka personally kung paano mo po mapakita na mabuti po yung gawain natin. Although alam po niya na nagbabahay-bahay tayo. One time kasi weekdays, hindi naman niya alam. Every Sunday lang po kasi kami lumalabas. So, in-adjust ko kasi nag-aasikaso ako sa kanya bago siya pumasok. So, sabi ko, hahabol na lang po ako sa territory para po hindi naman niya maisip na inaagaw po natin yung oras niya na pag-asikaso po sa kanya bilang may bahay po. Maraming salamat. Sa larawan, paano natin makikita yon? Paano natin may kakapit? Brother Jay, Calso? May mga little adjustments na dapat gawin sa isang may bahay or sa isang asawa. For example, on the left side, makikita natin na paalis na yung asawa niya. So, bago siya umalis, huwag siya makipagsabayan na umalis o maaga pa siyang umalis. Nag-aasikaso muna siya doon sa kanyang pamilya na bago to umalis, makakain man lang or anything para matuwa yung asawa niya. Now, after na umalis na asawa niya, that's the time na pwede siyang gumawa ng mga gawain ng pang-Kristiyano. Halimbawa, mag-field service ako ng afternoon
or mag-study, ito yung mga adjustments na dapat gawin ng isa, lalo na kung ang may bahay hindi isang saksi. Maraming salamat. Sister Manalo, Catherine. Karagdagan lang din po ito. Katulad ko din po na nagtitiis sa lahat ng bagay bilang saksi na nag-aalaga sa aking nanay na may sakit. Binabalansi ko din po yung sitwasyon pag araw ng pulong. Maga po ako nagigising, naghahanda at nagluluto ng pagkain nila at ng pamilya ko. Bago po ako dumalo sa pulong, ganun din po yung naipapakita ko sa kanila na hindi ko po sila pinababayaan. Katulad din ng ginagawa sa akin ng Diyos na Jehovah. Maraming salamat. Brother Umali. Mga personal na ginagawa, experience sa mga kapatid ito. Makikita natin sa larawan, merong kaakibat na sakripisyo. Kasi imbis na gigising siya para maghanda sa larangan, mas maaga pa siyang gigising para maghanda nung babaunin ng asawa niya. Pero lahat ng sakripisyong yun sulit. Kasi doon sa caption, pwedeng magbago ang tingin nito sa mga saksi. So pwedeng imagine, isipin ng asawang babae na balang araw, mga kasama niya nasa bahay-bahay yung asawa niya, kapartner niya. Maraming salamat. Doon sa tekstong binanggit natin, unang Pedro 3:1 at 2, saan nakumbinsi yung asawa? Sa turo mo ba? Brother Calso. Siyempre, yung asawa babae talagang gusto niya rin maging mananambay ang asawa niya. Gusto niya rin maging saksi, ano? Marahil na pangaralan niya rin. Siyempre, hindi nagkukulang yung babae dyan. Pero hindi kumikilos yung lalaki. So, ang ginawa ng babae, nagpakita siya ng paggalang, mabait. Katulad nung ginawa sa larawan na yon, masaya niyang pinaglilingkuran ng asawa niya bago siya lumabas. O marahil kapag yung lalaki nagdesisyon, iginagalang niya yon, no? Pero kapag halimbawa, yung lalaki nagdesisyon, hindi siya sanghayon, hindi siya sang-ayon yung babae, kailangan niya ring ipaliwanag yun sa mahinahon na paraan. Yung mga ganun ba, action speaks louder than words talaga. Ayun, no, nakita natin, no? Hindi man sa salita, kundi sa gawa. Ayan. Tingnan pa natin, palawakin natin yan sa mga susunod na para po G's tayo. Hindi mo laging kailangang patunayan na mali ang sinasabi ng iba tungkol sa'yo. Nung sabihin ng mga tao na matakaw at mahilig uminom ng alak si Jesus, hindi siya nagalit at hindi niya sinikap na ipaliwanag ang sarili niya sa kanila. Sinabi lang niya sa kanila na tignan nila ang mga bagay-bagay para malaman kung ano ang totoo. Ipinakita rin niya sa mga ginagawa niya na balanse siya at masaya. Gaya ni Jesus, hindi mo rin laging kailangan patunayan na mali ang sinasabi ng iba tungkol sa iyo. Ipakita mo lang sa mga ginagawa mo na makatuwiran at masaya ka. Pagkatapos, hayaan mo nang bumuo ang mga kapamilya mo ng sarili nilang konklusyon. Pwedeng magkatulong yan para makita nila na mali ang narinig nila tungkol sa atin. So G's, paano natin matutularan si Jesus kapag may sinasabing di maganda tungkol sa atin ng iba? Sister Libres. Si Jesus, sinabihan na matakaw at mahilig uminom. Pero hindi siya nagalit o nagpaliwanag na mali sila. Kaya tulad ni Jesus, hindi rin natin kailangang magpaliwanag o patunayan na mali yung sinasabi nila tungkol sa atin. Sa Mateo 11:19 nga, ipakita na lang natin to sa pamamagitan ng ating mga gawa. Maraming salamat. Ano yung maaaring maging resulta kapag lagi mong nire-rebat or gustong kontrahin yung sinasabi sa'yo? Kasi gusto mong patunayan, actually kayo yung mali, hindi naman kami. Ano yung maaaring mangyari sa pagkakataong iyon? Brother Belmonte. Kapag pinapatulan nga po natin yung mga akusasyon sa atin, mga kapamilya po natin, pwede nilang gamitin yon laban sa atin. Lalo na kapag negative din yung response natin, sasabihin, o di ba, yan yung tinuturo sa inyo ng mga saksi kung bakit ganyan ka sumagot. Pero kung tutularan po natin si Jesus na hayaan nilang tignan ng mga bagay-bagay, may papakita natin to sa pamamagitan ng gawa at pwede silang maging saksi ni Jehovah pa. Yeah, lalo na kung anak ka na. Sumasagot ka na ngayon, ha? Samantalang tinatanong ka naman. No? Brother Erwin Francisco. Brother Francisco.
Ikasta po kasi sa mga tao magkaroon ng defense mechanism. Pero sa totoo lang, hindi po lagi yung pagdidepensa yung sukatan ng katotohanan. Minsan mas mahalaga po yung papakita ng resulta kaysa sa paliwanag. Maraming salamat. Brother Calso, Jay. Blood is thicker than water. Kapatid mo, kapamilya mo pa rin yan eh. So, ang impression nila, baka dumating punto pag kumukontra, yung pagiging magkapatid nyo, lumayo na sa isa't isa, which is hindi yun ang objective natin eh. Gusto nga natin, sama-sama tayo naglilingkuran kay Jehovah. Kaya ang objective natin, makilala nila kung ano talaga yung binabanggit ng Biblia, pero hindi mo naman isasangkalang yung pagiging kapatid nyo na masisira dahil lang sa bagay na gusto mong kontrahin, dahil alam mo yung paniniwala mo. Kaya iwasan din yung bagay na yun. Maraming salamat. Sister Ciares? Nakakatuwa po kasi angkop ito sa sitwasyon ng family ko ngayon din. Iniisip kasi nila na bini-brainwash ko daw ang isa sa mga kapatid ko kasi nakikipag-aral na din siya ng Biblia. Pero dahil kumikilos itong kapatid ko at nagsisikap na magkapit ng mga natutunan niya sa Bible, hindi ko na kailangan pang ipaliwanag kung bakit unti-unting nagbabago ang kapatid kong yon. Kaya sila mismo mapapaisip at sigurado akong alam nila kung sino ang Diyos na gustong sambahin na ng kapatid ko, si Jehovah. Maraming salamat. Meron pa? Brother Calso? Ganda ng halimbawa ng Panginoong Isus. Kasi dito, sinabihan siya matakaw eh. Di ba yun paninirang puri dahil hindi naman totoo yun. Ngayon, hindi niya binuhos yung kanya sarili sa pagtatanggol. Hindi niya ginawa yun kasi sayang lang panahon ko dyan. Kaya ang ginawa niya, patutunayan ko na mali kayo, yung paninirang puri niyo ay mali sa magitan ng ginagawa ko at sinasabi. Kaya doon nakita talaga na tama yung sinabi ng Biblia na wisdom prove wisdom is binanggit doon sa is proved righteous by its work. Sabihin talaga doon nakikita ang karunungan talaga sa pagitan ng gawa niya, hindi sa pagtatanggol. So action speaks louder than words pa rin. Yun. Sister Quiñones, sige. Kumbaga sa isang farmer, sa isang magsasaka, hindi kontrolado niya kung magbubunga ba yung tinanim niya. Kasi depende ito sa kalagayan ng puso ng ating study. Hindi man ito mamunga, hindi hinto ang magsasaka sa pagtatanim. Ganon din tayo. Magtanim lang tayo ng binhi ng katotohanan. Mamunga man ito, masaya tayo. Kung hindi man, at least ginawa natin yung pagsisikap natin. Yan. Tingnan natin yung susunod na subtopic. Maging matiisin at umasang maglilingkod din sila kay Jehovah 11. Wait. Ipinapakita sa mga ebanghelyo na nanatiling matyaga si Jesus sa mga kapatid niya. Lumilitaw na nandoon din sa Kana ang mga ito noong gawin ni Jesus ang una niyang himala. Pero gaya ng nabanggit kanina, hindi sila nanampalataya sa Kanya. Kahit ganon, hindi pa rin sila sinukuha ni Jesus. Ipinapakita ng Biblia na mga 3 taon pagkatapos ng himala sa Kana, mabait pa rin makipag-usap si Jesus sa kanila. Tanong sa para po 11, paano nakitungo si Jesus sa mga di sumasampalataya niyang kapatid? Brother Dickman. Mabait per ring kipag-usap si Jesus sa kanila. Maraming salamat sa direktang sagot. Dito tayo sa para po 12. Alam nating napakamawain ni Jehovah. Dahil dyan, hindi tayo nawawalan ng pag-asa para sa mga kapamilya natin. Kapag nawala na ang huwad na relihiyon,
baka maalaala ng mga kapamilya natin na nasabi na nating mangyayari iyon. Baka nga maging lingkod pa sila ni Jehovah kapag kahit nagsimula na ang malaking kapigatian. Pero ngayon pa lang, gawin na natin ang lahat para tulungan sila kapag kailangan nila. Baka dahil dyan, mas makinig sila sa mensahe natin kasi nakikita nilang talagang mahal natin sila. Sa 12, ano ang makakatulong para hindi tayo mawalan ng pag-asa na maglilingkod din kay Jehovah ang ilan sa mga kapamilya natin sa hinaharap? Sister Maglangit. Makakatulong po sa atin na manatiling umasa o yung hopeful na magbabago po yung mga relatives natin kung naintindihan natin yung awa ni Jehovah at yung possibility na maari po silang magbago sa tamang panahon. Maraming salamat. Hanggang kailan natin naantayin? Sister Nuestro, Marilyn. Maaari nating alalahanin yung ginawa ni Jesus. Nagtiyaga siya, hindi niya sinukuan ng kanyang kapamilya. Kaya nagbunga rin yun kasi nung namatay lang siya, sakalang yun naging mga lingkod eh. Kaya ganun din sa ngayon. Maaalala ng mga kapamilya natin yung ating pagsisikap kasi yung mga binahagi nating mensahe sa kanila ng mga halimbawa, nung panahon ng pandemic, nakita nila yung katuparan ng mga hula. Hanggang sa malaking kapighatian, makikita nila yon. Kaya sa ganung mga paraan, maaaring sa mga ganung pagkakataon na panahon, maakay sila at makinig. Maraming salamat. Naalala ninyo yung pagkasunod-sunod ng mga pangyayari na aakay tungo sa Armageddon, Brother Nuestro? Gusto ko lang sagutin yung punto na huwag tayong mawala ng pag-asa. Si Jesus nga, ilang minuto na lang siguro, oras, mamamatay na siya sa pahirapang tulos. Pero meron siyang katabi doon na minsan, talagang hindi gumawa ng tama yun. Pero on the spot, nababalitaan lang niya si Jesus, sinabi niya, alalahanin mo ako. O kitang-kita natin yung pagnanais ni Jesus na maakay ang tao kahit sa huling sandali. Ito, walang alam ito. Pero tayo, nababatuhan natin yung mga kamag-anak ng paunti-unti na mga patotoo. Baka dumating yung panahon na ito yung sinasabi ng kapatid ko totoo pala. Kaya ako, personally, yan ang ginagawa ko sa kuya ko at sister-in-law ko na kaya ngayon nararamdaman ko pag may mga tanong sila sa Bible, leader kasi siya ng simbahan, pinagagawa na niya ako ng mga message unti-unti. Kaya sabihin, baka bumubukas yung kanyang pangunawa paano gamitin ang Biblia. Yan, naaalala na nila yung mga tinuro natin magkaka-declare yung world peace. Yung mga ganyang bagay. Brother Belmonte. Yun sa Apocalypse 7:16 po, bago po mag-Armageddon, magkakaroon po muna ng malaking kapighatian kung saan wawasakin po ng mga gobyerno yung mga relihiyon at kasama sa wawasakin doon yung relihiyon ng mga kamag-anak natin. Kaya maaaring maisip nila, siguro ito yung isa sa mga tinuturo ng kamag-anak kong saksi at baka damating yung araw na sambahin pa nila si Jehovah sa araw ng kapighatian. Yan. So maaaring hindi nila tanggap ngayon, pero once na nandyan na, baka tanggapin nila. Baka at sana tanggapin nila. Yun yung gusto nating mangyari. Ipakitang mahal mo sila sa 13. Kahit marami tayong ginagawa para kay Jehovah, ayaw nating maiparamdam sa mga kapamilya natin na wala na tayong panahon para sa kanila o na hindi na natin sila mahal. Anong pwede natin gawin para hindi nila maramdaman yan? Kahit marami tayong ginagawa sa paglilingkod kay Jehovah, ano ang ayaw nating mangyari? Brother Ponayo. Ayaw po nating mangyari yung mawalan po tayo ng panahon po sa mga pamilya po natin na isipin po nila na hindi po natin sila mahal. Maraming salamat. Para po 14 at 15. Regular na makipag-usap sa kanila at ipakitang mahal mo sila. May paparamdam natin ang pagmamahal sa mga kapamilya natin kung regular tayong magkukwento sa kanila tungkol sa mga nangyayari sa buhay natin. Baka pwede natin silang i-text o padalhan ng mga picture noong nagbakasyon tayo o kasama natin ng mga kaibigan natin. Pwede rin tayong magbigay sa kanila ng isang simpleng regalo o maikling sulat. Ilan lang yan sa mga magagawa natin para may paramdam na mahal natin ang mga kapamilya natin. At baka makatulong iyan para gumanda ang kaugnayan natin sa kanila. Tingnan ang halimbawa ni Ana,
isang sister na taga-Armenia. Madalas na nagsama-samang mga kapamilya niya, lalo na kapag may mga birthday at holiday. Nang maging saksi si Ana, nag-alala ang mga kapamilya niya na baka hindi na siya maging close sa kanila. Naisip din nila na magiging mahirap ang buhay niya dahil naging saksi siya. Ano ang ginagawa ni Ana? Ikinuwento niya. Kapag bumibisita ako sa mga kapamilya ko, sinasabi ko sa kanila ang mga nangyari sa akin at ang mga ginagawa ko. Niyayaya ko rin sila sa bahay ko at ipinapakilala sa mga kaibigan ko. Kaya kilala na nila ang mga kaibigan ko at palagay ng loob nila sa mga ito. Sinabi pa niya, marami sa mga kapamilya ko ang nagsabing kitang-kita nilang masaya ako. Hindi na sila nag-aalala sa akin. Maraming salamat. Sa 14 at 15, ano ang isang paraan para maiparamdam natin sa mga di sumasampalatayang kapamilya natin na mahal natin sila? Magbigay ng halimbawa. Okay, Sister Ciares? Based po from my experience, natutunan ko na mahalaga nga po yung mag-spend ng time sa mga relatives kahit through online, like mag-update saglit, mag-send ng pictures, para hindi po nila ma-feel na nakalimutan na natin sila porque magkakaiba na ng religion. Kundi, ma-feel nila na love pa rin natin sila at important sila sa atin. Maraming salamat. Ano yung nagiging epekto nito sa kanila? Sa pag-iisip nila? Yan yung maganda eh. Sister Quiñones. Naiiwasan yung negative na isipin sa atin, na may misinterpret na nga, tapos lalo na kung yung angkan natin ng mga kamag-anak, negative talaga ang tingin sa ating mga saksi, malaking tulong yung mabago yung iniisip nila sa atin, yung misinterpretation. Tsaka at the same time, yung ano man yung ginagawa natin sa kanila, sa mga kamag-anak, huwag tayong maghanap agad, mag-expect agad na ma-absorb nila yon. Kahit gusto nila yung kahit maganda yung sinasabi natin, pero hindi agad ito talaga na-absorb ng isa. Kaya mag-intay lang din tayo kasi ang pagsulong sa spiritual, unti-unti talaga. Maraming salamat. Brother Mata, dito sa harap. Magandang ginawa ni Sister Ana. Kumbaga, nag-aalala kasi mga kamag-anak niya na para bang panatikaw-tingin nila kay Ana. Kaya ginawa niya, in-invite niya yung mga kaibigan niya. Tapos may mga pagkakataon na nagkakwento niya sa mga pamilya niya, pinapakilala, hanggang sa nagkaroon ng pagkakilala sa kanyang mga kasama ng mga saksi, mga kapatid, hanggang sa naging pamilyar itong mga kamag-anak niya at nalaman din nila kung ano ginagawa ni Ana. At pagkatapos nalaman din nila kung masaya ba siya, okay ba siya, doon nawala yung kanilang mga pag-alala sa kanya. Yan. Kaya pag tinanong yung kamag-anak nyo, asan si ganito? Kunwari may family gathering, di ba? O, hahanapin yun. Sister Vasquez. Yan yung madalas na nararanasan natin kapag may mga birthday o kaya merong Christmas, may New Year sila, merong iba't ibang holiday season nila, tapos wala ka, nag-iisip na sila. Ibig sabihin yung kamag-anak ko lumalayo na sa amin dahil dun sa kanyang religion. So, babalingan ngayon yung religion mo. So, paano mo ngayon maipapakita na mahalaga rin sila sa'yo? So, pumunta ka dun sa bahay ng isang kapatid mo o kamag-anak mo na kahit walang okasyon. So, bisitahin mo bigla, magugulat sila, ba't ka nagpunta? Wala nang okasyon. Doon mo ba ipapakita na mahal mo sila at mahalaga sila sa buhay mo. Doon ka ngayon magkukwento, ano ba yung mga pinagagawa mo, bakit hindi ako umattend nung ganitong okasyon natin. Malalaman nila na, ibang-iba pala yung natutuhan niya kaysa sa dati naming paniniwala. Ayan. Kaya kapag sila tinanong, asan na si ganito, ba't wala ngayong Pasko? Nandun. Nandun na sa kulto nila. Hindi na kami kinakausap. Gusto niyo ba ganun ang sasabihin, andun na sa relihiyon nila, masaya sila dun. Hayaan mo sila dun. Di ba? Kahit pa paano, bagaman hindi nila gusto, pero natatanggap nila na masaya tayo doon sa ginagawa natin at hindi tayo na brainwash lang doon sa ginagawa nating pangangaral at ministeryo. Para po 16. Ipakitang nagmamalasakit ka sa kanila. Pagkatapos buhayin muli si Jesus, ipinaramdam niyang nagmamalasakit pa rin siya sa kapatid niyang si Santiago nang magpakita siya dito. Siguradong napakasaya ni Santiago na makita niyang hindi pa rin siya sinusukuan ni Jesus. Malamang na ito rin ang nagpakumbinsi sa kanya na si Jesus ang Mesyas. Pagkatapos ng pangyayaring ito, posibleng tinulungan ni Santiago ang iba pa nilang kapamilya na manampalataya rin kay Jesus. Sa 16, paano ipinakita ni Jesus na nagmamalasakit siya sa kapatid niyang si Santiago?
Tingnan din ang talababa. Brother Libres. Yun nga, yung sa unang Korinto 15:7, nung buhay muli si Jesus, pinakita niya, nagpakita siya kay Santiago. At yun ay kinatuwa ni Santiago na hindi siya sinusukuan ni Jesus. At tuwan-tuwa siya at pagkatapos nun, ay yung pangyayaring yun ay si Santiago, siya mismo nagpatotoo sa pamilya niya. At naakay niya yun, ay doon sa Gawa 1:14. Yung pamilya niya, patuloy sila na nanalangin katulad ni Jesus. Kaya sa ating pamilya din, hindi na kailangan tayong, wag natin silang sukuan at kailangan natin silang batiin, ipatotoo sa kanila yung katotohanan na ibig sabihin, hindi natin sila sinusukuan. Patuloy tayong nagsasabi sa kanila ng tungkol sa kaharian ng Diyos tulad ni Jesus. Maraming salamat. Paano? Wala dito eh. Yung mga kapatid na itinakwil dahil sa kanilang pananampalataya, paano yung magiging pangmalas mo doon kung ikaw yung itinakwil ng kapamilya mo? Cut ties na tayo. Sige, tinakwil mo na ako eh. Ganun ba ang mindset natin? Okay, Sister Quiñones? Sabi nga po ng Aklat ng Awit o sa salita ni Jehovah, ang organisasyon ni Jehovah ay isang malaking pamilya. Iparamdam natin na nandito din tayo sa kanila, yung support natin sa kanila, maging ate tayo sa kanila o maging mami tayo sa kanila. Kasi nangungulila sila dun eh. Ang effect pa sa kanila, negative din kasi masasaktan sila eh na itinakwil sila. Kaya kung papalitan naman natin ito ng pag-ibig at ipaparamdam natin sa kanila yung spiritual tayo na family, baka hindi na nila maano yung bagay na nawala sa kanila. Makita nila at maramdaman nila yung si Jehovah ay pwede nilang ituring na ama din. Yun yung support natin na ibibigay sa bawat kapatid. Yung pangmalas mo na itinakwil sa dati mong kamag-anak na nagtakwil sa'yo, anong dapat mong gawin? Brother Umali. Sa kaso ni Jesus, kamatayan. Dahil sa kamatayan niya, nagbago yung mga kapatid niya. Pero sa atin, di natin kailangan hintayin mamatay tayo. Pero halimbawa, tinakwil nga tayo, family members natin. Iisipin nila, hindi na yan babalik dito. Pero may mga pagkakataon na nagkakaproblema sila ng matindi. Hindi nila ine-expect na tutulungan natin sila sa panahong yun. Magugulat sila, di ba tinakwil na kita? Bakit tinutulungan mo pa rin ako ngayon? O sa mga pagkakataon na yun, pwede mabago yung isip nila. Very good. Para po 17 tayo. Roma 12:15. Makipagsaya sa mga nagsasaya, makiiyak sa mga umiiyak. Sa para po, pwede nating mabago ang tingin sa atin ng mga kapamilya natin kung magpapakita tayo ng malasakit sa kanila. Lalo na kapag may mahalagang pangyayari sa buhay nila o kapag nasa mahirap silang sitwasyon. Halimbawa, kapag nagkababy ang isang kapamilya natin, pwede natin siyang batiin at bigyan ng regalo para ipakitang masaya tayo para sa kanya. Kapag namatayan naman ang isang kapamilya natin, pwede tayong makiramay o magbigay ng praktikal na tulong. Regular din nating tawagan, i-text o bisitahin ng mga kapamilya natin, lalo na kapag may pinagdadaanan sila. Tanong sa 17, paano natin masusunod ang sinasabi sa Roma 12:15? Tingnan din ang larawan. Sister Di Macali. Napakahalaga po yung pagpapakita natin ng malasakit sa kanila, lalo na po kapag may mga mahalagang pangyayari sa buhay nila. Halimbawa, may mga masayang nangyari, pwede natin silang regaluhan. At lalong-lalo na kapag mayroon naman silang pinagdadaan ng mahirap na sitwasyon, pwede tayong magbigay ng practical na tulong, regular silang tawagan or i-text o bisitahin natin sila kapag nasa mabibigat silang kalagayan. Maraming salamat. Nakita ninyo yung larawan? Anong ibig sabihin nung nasa sa larawan? Paano tayo matututo dyan? Brother Mata. Yung sister kanina doon sa unang mga talata, ipinakita niya na kasama ng kanyang mister na hindi mamananamba ni Jehovah, dinalaw nila yung magulang nito. At doon, yung empatya, ipinakita talaga ng sister na bilang saksi ni Jehovah, hindi naman talaga siya hindi siya bugnutin, hindi siya masayahin, hindi kabaliktaran nito. At maganda ang naging resulta nito kasi ang magulang ng kanyang mister, kinikilala ngayon itong sister na isang makatwiran at
mapagpasakop na asawa sa kanyang mister. Maraming salamat. Meron kahon dyan, mga kapatid, pupunta ka ba sa kasal o libing? Karaniwan na yung kasal o libing, doon lang tayo nagkaka-reunion, di ba? Ngayon, pwede nyo repasuhin yan, tiyakin kung kaya nyo sagutin yung mga tanong na yan kung kayo ay pupunta sa isang kasal at libing bago kayo magdesisyon. Para po 18. Ala sila sa mga kapatid sa kongregasyon. Nang malaman ng alagad na si Andres na si Jesus ang Mesyas, agad niyang ipinakilala ang kapatid niyang si Pedro kay Jesus. Paano natin siya matutularan? Pwede nating imbitahan ng isang kapamilya natin sa pulong o kumain kasama ng ibang mga kapatid. Kapag nakilala niya ang mga saksi, makikita niya na mabubuting tao tayo at hindi tayo kakaiba. Paano natin matutularan ng alagad ni Jesus na si Andres? Anong ginawa ni Andres? Nakita yan doon sa drama eh. Pagkaalam niya, anong ginawa niya? Naglayas na. Nangaral na bigla. Sister Blancad. Actually, si Andres na kapatid ni Pedro, ang unang nakakilala kay Jesus na siya yung Mesyas. Kaya agad na puminuntahan si Pedro at sinabi niya na nakilala na niya ng Mesyas at dinala niya si Pedro kay Jesus at pinakilala ito. Maraming salamat. Ano gagawin natin ngayon? Yung sa magandang halimbawang yun. Sister Vasquez, Lilia. Pwede nating imbitahan yung mga kamag-anak natin sa pulong o katulad nitong nakaraan, memorial, nakasama rin natin sila. O kaya naman, imbitahan yung mga kapatid, tapos tawagin mo rin yung mga mahal mo sa buhay para magkakilala ang bawat isa. Sa pag-uusap kasi habang nagkukwentuhan, makikilala nila kung ano yung mga paniniwala ng mga saksi ni Jehovah at doon magbabago yung kanilang kaisipan. Yan, para magkaroon naman ng ibang anggulo yung tingin nila sa mga saksi ni Jehovah. 19 tayo. Unang Pedro 3:15. Kundi pa banalin ninyo ang Kristo bilang Panginoon sa mga puso ninyo, na laging handang ipagtanggol ang inyong pag-asa sa harap ng lahat ng humihingi ng paliwanag tungkol dito. Pero ginagawa iyon ng mahinahon at may matinding paggalang. Sa para po, baka hindi maintindihan ng mga kapamilya natin kung bakit hindi natin ginagawa ang ilang bagay. Pero siguradong maaalala nila na mabait tayo sa kanila at na nire-respeto natin sila. At magpapasaya natin sila kapag nakita nilang sinisikap pa rin nating makasama sila. Halimbawa, hindi tayo nakikibahagi sa mga di makakasulatang okasyon o gawain, pero pwede tayong bumisita, kumain kasama nila, at magbigay ng regalo sa ibang pagkakataon. Tanong, sa 19, bakit hindi naiintindihan ng mga kapamilya natin ang mga paniniwala? Kahit hindi naiintindihan ng mga kapamilya natin ang mga paniniwala natin, paano natin sila dapat pakitunguhan? Ayon doon sa unang Pedro 3:15. Sister Altoveros. Marami nga pong bagay na hindi naiintindihan ng mga kapamilya natin na hindi sumasampalataya, lalo na yung mga bawal sa atin. Madalas tatanong nila, bakit bawal sa inyo yung ganyan, ganyan. Pero kahit na ganun po, syempre, maipapaliwanag naman po natin sa kanila yung kung ano yung itinuturo talaga ng Biblia. At tinatanggap naman po nila yun. At siguradong naaalala din po nila na mabait tayo sa kanila at nire-respeto natin sila. Katulad po sa mga kamag-anakan namin. No? Yung mga tsahin ko po doon, kasi pinapakita namin sa kanila pagka nandun kami, nagmamano kami sa kanila, pag nakikita namin sila. Tapos naihahalin tulad po nila kami sa ibang mga pinsan namin na hindi mga saksi. Na kung sino pa yung mga yon, sila pa yung hindi mga nagmamano sa kanila. So doon po, nakikita nila na kahit na saksi tayo ay meron pa rin po tayong respeto at paggalang po sa kanila. At kapag may mga kasiyahan sa pamilya, yung mga family reunion, yan, nakikita po nila na nakikisama pa rin po kami sa kanila. At isa rin po, gusto ko lang din po i-share, no, kung halimbawang hindi man po tayo yung makaakay sa mga kapamilya natin, may pagkakataon po na kung mapunta sila sa malayong lugar, pwede silang matagpuan ng mga saksi at may isip nila na ay yung
yung pinsan ko, kasi ganun po yung nangyari sa pinsan ko, no? Yung pinsan ko saksi yun. Tapos, nakipag-Bible study po siya sa saksi nung nandoon na po siya sa malayong lugar. Very good. Magandang punto yun. Huling mga para po, huwag sukuan ang mga kapamilya mo para po 20 at 21. Hindi nakasama si Santiago sa ministeryo ni Jesus, pero bandang huli, naging alagad din siya. At siguradong natutuhan din niya ang mga itinuro ni Jesus noon. Halimbawa, sa liham niya para sa mga Kristiyano, bumanggit siya ng mga aral na kapareho ng mga aral sa Sermon sa Bundok. Sa 21, kahit ipinapakita natin sa mga di sumasampalatayang kapamilya natin na mahal natin sila, baka hindi pa rin nila tayo pakitunguhan ng maganda o hindi sila makinig sa mensahe natin. Pero bakit hindi natin sila dapat sukuan? Dahil sa tuwing nagpapakita tayo ng kabaitan sa kanila, natutularan natin ang mga wain nating Diyos na si Jehovah at ang anak niyang si Jesus. Kung patuloy natin gagawin na yan, baka magbago rin ang tingin nila sa atin. At mali natin, baka marami pala silang matatandaan sa mga sinasabi natin sa kanila tungkol kay Jehovah. Siguradong magiging napakasaya natin kapag pinili nilang sumama sa atin sa paglilingkod kay Jehovah dahil hindi natin sila sinukuan. Maraming salamat, Brother Magpili, sa pagtulong sa amin sa pagbabasa ng mga para po. Para po 20, bakit nakakapagpatibay sa atin ang halimbawa ni Santiago? Sa Zoom tayo, Brother Mihulio. Ang pagpapatibay nga yung halimbawa ni Santiago. Bagamat hindi siya nakasama ni Jesus sa ministeryo, nakita natin bandang uli, siya yung naging isa sa mga haligi ng Kristiyanong kongregasyon. Katunayan, siya yung pinaka-overseer doon. Kaya talagang si Santiago, nagbago siya. At hindi lang yon, sa mga payo niya sa kanyang isinulat na aklat, yung mga payo ni Jesus na naroon sa Sermon sa Bundok, sinabi niya doon sa kanyang mga sulat. Kaya ibig sabihin, napatibay si Santiago sa magandang halimbawa ni Jesus. Para po 21, bakit hindi natin dapat sukuan ng mga di sumasampalataya nating kapamilya? Oo, Brother Odi Belmonte. Hindi po natin sila dapat sukuan dahil kapag patuloy po tayo dahil kung patuloy po tayo nagpapakita ng kabaitan at respeto, natutularan po natin sa Jehovah at sa Jesus na balang araw, makakasama rin natin sila maglingkuran. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. At hindi na natin marerepaso yung ating mga repasong tanong at kinapos tayo sa oras dahil pinahalagahan nating lahat yung mga komento ninyo, yung mga karanasan ninyo. Alam namin malapit sa puso ninyo at mahal na mahal natin ang ating mga kapamilya kahit hindi sila sumasampalataya. Pero isaisip natin yung pagiging balanse. Diniin sa atin ng artikulong ito yung pagiging balanse. Bagaman gusto natin sila mapangaralan, maakay, papasok sa kongregasyon, pero baka hindi ganun ang mangyayari. Baka gumugol ng mahabang panahon para mangyari. Baka hindi na natin maabutan. Baka before Armageddon pa mangyari iyon. So ano gagawin lang natin? Huwag sukuan, magpakita ng patuloy na kabaitan at paggalang sa kanila. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. Sarahan natin ang ating pulong sa pag-awit ng bilang 60. Buhay nila ang nakataya. Hangos sa Ezekiel Kabanatang 3, talatang 17 at 19 at pagkatapos ay hilingan natin si Brother Arique para pangunahan tayo para sa pansarang panalangin.